Hollywood TV. Bago bumalik sina Margie sa San Pedro, Laguna, ay kinausap niya ang umuupa sa bahay nila. Ipinakokonsumo na lang niya sa mga ito ang advance payment na 3 buwan dahil babalik na silang mag-ina roon. Nagpasya na siyang manirahan uli sa Maynila. Bukod sa makakatulong sa mama niya ang mag-alala sa bahay nila, wala na rin siyang kailangang paglaguan. Buo na ang pasya niya na maghanap uli ng trabaho sa Maynila. Kapag may malilipatan na siyang trabaho, ay saka siya magbibitiw sa firm. "Ano bang inaasahan mo?" tanong sa kanya ni Manang Lupe habang nag-e-empake siya. Malapit na lumubog ang araw at kailangan na nilang umuwi sa Laguna dahil may pasok pa siya kinabukasan. "Babalikan ka pa ba ni Zyboy?" Umiling siya. "Hindi ko po alam, pero ang alam ko, sigurado magkakausap po uli kami. Pag-uusapan namin kung ano man mga hindi namin natapos noon." "Kung babalik siya sa'yo, makikipagbalikan ka pa ba?" Hindi na siya nakasagot dahil lumapit ang mama niya at inagaw nito sa kanya ang bag na nilalagyan niya ng mga gamit nila. Binuksan nito ang zipper. "Bakit ma?" Nagtatahang tanong niya. Hindi niya kinuha rito ang bag. Hinintay niya ang susunod na gagawin nito. Itinaktak nito ang lahat ng laman ng bag. Parang may hinahanap ito. "Dito ko lang yun nilagay kanina," sabi nito. "Ang alin po?" tanong niya. "Iyong singsing ko." Tila naaalarmang sabi nito. Mangyak-ngyak na ito. "Natatandaan kong dito ko lang yun nilagay. Bakit wala na rito? Sinong kumuha ng singsing ko? Bigayin sa akin, Enrico." Hinawakan niya ang kamay nito. Ipinakita niya rito ang singsing na nakasuot sa isang daliri nito. "Ito ba yun, ma?" Tinitigan nito ang singsing at hinimas-himas iyon. "Naku, salamat ining. Saan mo to nakita?" Nagkatinginan sila ni Manang Lupe. Nakita niya sa mga mata nito ang matinding awa para sa kanyang ina. "Magpabukas na kaya kayo?" Suhestyon nito. "Napagod na naman siguro si Clara kaya hindi ka na naman nakilala." Ibinalik niya ang tingin sa kanyang ina. Lumuluha ito habang hinahaplas ng singsing. "Ang tagal mo nang bumalik, Enrico. Ilang araw na kitang namimiss." Parang dinudurog ang puso niya habang nakatingin siya rito. Pilit na ibinabalik niya sa isip kung kailan iyong huling beses na napatawan niya ito. Bigla niyang naalala si Zyjan. Ito lang yata ang may kakayahang patawanin ng kanyang mama. Kailan ba uli sila magkikita nito? Nagsisisi siya na ipinagtabuyan niya ito at pinakiusapang huwag nang magpapakita sa kanya. Hindi niya inakalang paninindigan nito ang pinag-asang-ayunan nila na huwag nang magpapakita sa kanya. Base sa pagkakakilala niya rito ay napakakulit nito. Kahit ilang beses niya itong ipinagtabuyan noon ay nagpumilit pa rin itong makausap siya. Napangiti siya nang maalala kung gaano ito kakulit at kung gaano kalayo ang personalidad nito kay Zyboy. Nun lang niya lubusang inamin sa sarili na mas gusto niyang makasama si Zyjan kahit nung hindi pa niya alam na si Zyjan nga ito. Tuluyan na siyang napangiti nang maalala niya kung paano nito napapatawa ang mama niya. Nakakunot ang noon ni Manang Lupe nang masulyapan niyang nakatingin ito sa kanya. Mag-aalas 11 na ng umaga nang makauwi sa Laguna sina Margie. Gaya ng sesyon ni Manang Lupe, doon sila nagpalipas ng gabi sa Maynila. Kinahaponan ni binisita nila si Lando at Sheila. Kinumusta siya ng mga ito. "Ano, babalik na kayo sa Maynila?" Mas nanghihinayang si Sheila kaysa sa nabigla. "Ikaw lang ang sisterat ko rito, tapos iiwan mo lang ulit ako. Malungkot ako." "Ako rin naman tugon niya. "Huwag ka mag-alala, 3 buwan pa kami rito bago bumalik sa Maynila." Ngumuso ito. "Sa tingin mo, makokonsol mo ako sa sinasabi mong yan?" "Huwag ka namang ganyan." Saway nito kay Lando. Hinagod nito ang likod ng asawa. "Diba kaya lamang naman sila napapunta rito ay dahil may pinagtataguan si Margie?" Nakita rin natin na hindi magandang epekto kay Aling Clara ng pagtatago nila. Siguro ay mas makakabuti sa mama niya na bumalik sa bahay nila. Kung sa bagay, may sasakyan naman tayo. Pwede tayong dumalo sa kanila tuwing weekends, sabi nito.
Pero teka, pag iba ni Lando sa usapan, hindi pa rin naman kagat over sa ikinikwento mo kanina na hindi pala si Zaiboy yung nangungulit sa'yo nitong mga nakaraang araw. Oo nga friend, pagsigunda ni Sheila. Ako rin, hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala sa mga sinasabi mo. Pues maniwala na kayo. Ang totoo, sobrang nabigla rin ako nang ipagtapat sa akin ni Zaijan ang lahat tungkol sa kanila ni Zaiboy. Pero nakagat over din naman agad ako dahil tuwing nagpapakita sa akin si Zaijan, ibang pagkatao nakikita ko. Malayong malayo sa pagkatao ni Zaiboy. I see, tumatangong sabi ni Sheila. Hindi nakaligtas sa paningin niya ang mapanuksong ngiti nito, pero bigla rin itong nakabawi. Ano na naman ang ibig sabihin ng ngiting yan? Pabirong sita niya rito. Tumawa ito. Kasi naman, parang may kakaiba ding diin sa comparison mo roon sa kambal. Feeling ko, mas pabor kay Zaijan. Hinampas niya ito ng throw pillow. Malisyosa ka talaga. I was just stating a fact. Hay nako, dito nga muna kayo at ipagtitimpla ko muna kayo ng kape. Hindi na niya hinintay ang sagot ng mga ito. Tumayo na siya at nagtungo sa kusina. Kanina ko pa nga yung hinihintay. Pahabol ni Lando. Tumawa siya. Ang totoo ay nakahanap siya ng dahilan para iwasan ang panunodyo ni Sheila. Kilalang kilala siya nito. Kahit hindi siya magsalita ay nababasa nito ang kalooban niya. Pero pinili niyang iwasan ang panunukso dahil useless malaman ng mga ito ang nilalaman ng puso niya. Dahil kahit sa ang anggulo tingnan ay maging sila ni Zaijan. Ito ay malabo. Nasa opisina ng Isabela Kitchenette si Margie. May nakapagsabi sa kanya na may job opening sa Makati branch ngayon at dahil malapit lang yun sa bahay nila ay hindi na siya nagdalawang isip na mag-apply. Nag-exam siya at pagkaraan ng 3 araw ay nakatanggap ng tawag mula sa personal secretary na may-ari. Pagkatapos pag-aralan ng credentials mo, sinabi sa akin ni sir na ikaw ang kuning kapalit ko bilang personal secretary niya. Sabi ng magandang babae. Namilog ang mga mata niya sa labis sa tuwa. By the way, you need to read this contract before you sign it. Iniabot nito sa kanyang isang folder. Pwede mo itong iuwi para mapag-aralang mabuti bago mo permahan. But you have to bring it back tomorrow afternoon. I assure you, there is nothing to worry about with regards to the contract. Thank you very much, ma'am. Tugon niya. Nakipagkamay ito sa kanya. Welcome to Isabela Kitchenette, sabi nito at saka siyang hinitian. May iniabot ulit ito sa kanya na isang folder. Nandyan ang schedule ng 3-day seminar natin sa function room A. After that, we will have 3 more days to prepare for a grand opening. Kasama na rin dyan sa list ang activities natin for the big day. So, see you there and congratulations. Thank you so much, sabi niya at nginitian nito. Nakangiting lumabas siya ng silid nito. Nadatnan niya si Sheila na nag-uusyoso sa lobby habang naghihintay sa kanya. Ikinuwento nito sa kanya ang nagtitraining na waitress and waiters. I like the ambience. Native pero social. Komento nito. Sabay na silang lumabas ng restaurant. Pero teka, anong sabi sa'yo? Tanggap ka na raw ba? Gaya nga ng sinabi mo, sino ang tatanggi sa isang cum laude? Pabirong sabi niya rito. Nanlaki ang mga mata nito. Bumuka ang mga labi nito na tilang gustong sumigaw pero tinakpan din nito iyon ng 2 kamay. Talaga? Tanong nito nang makabawi. Ang galing talaga ng friend ko. Sabi ko na sa'yo, kayang-kaya mo yan. Ako raw ang papalit na personal secretary ng may-ari. Dagdag na sabi niya. Wow, ibang level na talaga ang friend ko. Pero alam mo, nung itinatanong ko sa mga food servers kung sinong may-ari, hindi raw nila kilala. Hayaan mo, kapag na-meet ko na yung may-ari, ikukwento ko agad sa'yo. Paninik niya rito. Para kasing nadismaya ito dahil sa tingin niya ay nawalan ng saysay ang pakikipagtsikahan nito sa mga empleyado. Promise? Promise, sagot niya. Bilisan na natin dahil tutulungan pa natin si Manang Lupe sa pag-aayos sa mga gamit namin sa bahay. Kinagabihan, pakiramdam ni Margie ay binugbog ang katawan niya sa sobrang pagod sa maghapong paghakot at pag-aayos sa mga gamit nila sa bahay. Katabi niya sa higaan si Sheila at naghihilik na sa sobrang sarap ng tulog. Nagboluntaryo ito na mag-file ng leave para tulungan siya sa kanilang paglilipat.
Pero kahit pagod siya ay hindi siya dalawin ng antok. Pagod na pagod ang katawan niya pero pakiramdam niya ay mas pagod ang isip niya. 3 buwan na ang nakalilipas mula nang huli silang magkita ni Zaijan. Hindi na siya nito ginambala tulad ng hiling niya. Hindi na siya umaasa magkikita uli sila pero naguguluhan siya kung bakit nanghihinayang siya na nagwakas agad ang pagkakakilala nila. Bumangon siya at kinuha ang kontrata sa ibabaw ng mesa. Pumunta siya sa sala at binuksan ang ilaw. Binasa niya ang kontrata. Totoo nga ang sinabi ng sekretarya na madaling unawain ang nakasaad sa kontrata. Malinaw na nakalagay roon ang mga benepisyong matatanggap niya sa loob ng 2 taong matatali siya sa kumpanya. Pagkatapos niya yung basahin ay pinirmahan na niya ang kontrata. Pagkalipas ng ilang araw ay bumalik na sa dati ang buhay ni na Margie. Mukhang nag-e-enjoy si Manang Lupe na pagsilbihan silang mag-ina. Kahit hindi nila sabihin sa isa't isa, alam nila sa kanilang mga sarili na nagtuturingan na silang magkakapamilya. Sina lamang na doong nag-aalagaan nito, lalo na at may kanya-kanya ng pamilya ang 3 anak nito. "Oh ma, a-attend lang ako ng seminar today ha. Iyong best friend mo na uli ang bahala sa'yo. Iinumin mo mga gamot mo." "Wala na akong lagnat," sabi nito. Sinalat pa rin ang leg nito. "Sino nga best friend ko sinasabi mo?" "Si Manang Lupe," sagot niya. Maya-maya ay paparito na siya. May inaayos lang siya sa bahay nila. Hindi pa siya halos tapos magsalita ay may kumatok na sa pinto. "Oh, haya na siguro si Manang Lupe." Iniwan niya ito sandali at binuksan niya ang pinto. Natigagal siya sa pagkakakita sa lalaking nasa labas ng pinto. "Margie, magandang umaga." "Zaiboy?" aniya sa isip. Natitiyak niyang si Zaiboy ang kaharap niya dahil maputla tumpak ang pisngi nito at may hawak itong stainless na tungkod. Maaari ba tayong mag-usap?" tanong nito sa hirap ng pagsasalita. Parang nagsusumamo mga mata nito. Parang natulos sa mga paa niya sa kinatatayuan. Hindi siya makakilos at makapagsalita. Kahit matagal na niya itong hinihintay para makausap, ay iba pa rin pala kapag kaharap niya na ito. Hindi niya alam kung saan siya mag-uumpisa. Tiningnan niya ang kanyang wristwatch. 1 oras pa ang dadaluhan niyang seminar. Gusto sana niyang makarating ng maaga sa Isabella Kitchenette pero imposibleng iyon dahil hindi sa pagdating ni Zaiboy. "Sandali lang," sabi nito. "Gusto ko lang humingi ng tawad." Kumunot ang noo niya. "Ha? Anong ihihingi mo ng tawad? Ako nga may atraso sa'yo dahil hindi ko man lang pinakinggan ang paliwanag mo noon." Naputol ang pag-uusap nila nang dumating si Manang Lupe. "Oh, Margie, bakit hindi mo pasukin ang bisita mo?" sabi nito paglapit sa kanila. Natigilan nitong nang makita kung sino ang bisita. "Zaiboy?" Ngumiti si Zaiboy. Hello Manang Lupe. Kumusta?" "Ay naku, wala ka nga palang ipinagkaiba sa kakambal mo. Halika nga at pumasok ka muna sa loob para makapag-usap kayo ng maayos." Si Margie talaga, oo. Sobrang excited yata kaya hindi ka na hinayaang pumasok. Hindi na lamang siya nagkomento. Minuwestrahan niya si Zaiboy na pumasok. Nauna sa kanila si Manang Lupe. Pinagpaganito ang sofa. "Dito ka maupo," sabi nito kay Zaiboy kapag kuwaning nilingon siya nito. "Nasaan si Clara?" "Nasa kwarto na ho," sagot niya. Binalingan nito si Zaiboy. "Dito ka muna, asikasuhin ko lang ang pagligo ni Clara." Tumango ang binata. Iniwan na sila ni Manang Lupe. "Kumusta na si Tita Clara?" tanong sa kanya ni Zaiboy. Umupo siya sa kakaibayong sofa nito. "Ganon pa rin," sagot niya. "May sakit pa rin siya." At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.